Coach Lori. So, I hope excited po kayo and kung gaano ako ka-excited ngayon, no? Doc, pwede lakasan boses, Okay. volume. Oo. Okay. Okay na po? Okay na rin siguro. Oo. Okay. Sige, sige. Okay. So, good morning once again. I'm sure excited po kayong lahat and I hope yung excitement na yan ay sing excited nung sa akin dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay first time kong i-discuss no sa VNC and I know marami kayong mapupulot dito, no? Pero ang agreement natin bawal pong matulog ha dito sa topic natin. So manatiling gising. So ang title ng ating topic, Sleep is your superpower. Pero bago yan, sa mga first timers, magpapakilala po muna ako. Ako po si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist pulmonary critical care. So we started Herbalife 2014, ganyan po ako kalaki. Alam nyo bilang isang doktor, okay naman no ang uh, ang career. Ang downside lang is hindi kami nakakakain on time kasi may mga areas na dapat puntahan kaya minsan lumalagpas din kami sa oras ng kain. And by the time na may time na kami kumain, kung ano na lang yung available. So hindi na mahalaga kung healthy, ang mahalaga mabusog kami, no? To continue the day's work. And with that, lumaki ako ng ganyan kalaki and habang lumalaki ako, pumapangit din yung pakiramdam ko. Buti na lang, along the way, na-meet namin, aba may solution pala. Despite the busy schedule, pwede pa rin pala kumain ng maging healthy, pwede pa rin pala magpaka-healthy through Herbalife. So ayun, tinuloy namin no, ang aming program. Kami ay produkto ng 10 days program and nag-shake, aloe and tea kami consistently. And with that, nag-lose ako ng 20 pounds at 4 inches sa aking bewang. And alam nyo, ang maganda dito sa Herbalife community natin, hindi tayo nag-iisa sa ating journey. Nandito ang ating community, no? Andito ang mga tao sa paligid natin to journey with us, to help us with our goals. And sa upcoming extravaganza event natin sa May, no? Yan, sasama tayo dyan. Ang mga wala pang ticket, nako, magsibilin na po, especially digital natin. Sa mga supervisors, wag nyo pong palampasin ito. Marami ang gustong pumunta dito pero hindi lahat ay qualified. Kaya kung isa kayo sa qualified, sumama po kayo sa akin. Okay? So enough of me. Proceed na tayo sa ating topic. So gusto ko lang pong magbigay ng mga ilang insights no when it comes to sleep. Hello po, Okay, Doc. so ang Ayan. sinasabi, no, ano ba ang findings nila about sleep? So, base sa mga pag-aaral nila, nakita nila, aba, natutulog pala tayo almost 1/3 ng buhay natin. So, ganun kalaki ang sakop na ang oras na kinakain sa pagtulog. And kadalasan, this is an often neglected activity. So, nababaliwala natin, hindi natin siya gaanong nabibigyan ng importansya dahil sa mga misconceptions, dahil sa misunderstanding or misinformation about sleep. So, ang iba, nakikita ang pagtulog bilang waste of time, no? Sayang lang ang oras, hindi ka nagiging productive. So, yun ang tingin nila sa sleep. Nag-mute ka, Doc. Tandaan natin na ang pagtulog ay hindi simpleng pagpapahinga lamang. Na kung saan, kung tapos na lahat ng ginagawa natin, okay, wala na tayong importanteng gagawin, matutulog na tayo. So parang ano siya, least priority dun sa iba. Tandaan natin na ang katawan natin, ang mga critical na trabaho ng katawan natin when it comes sa pagbalanse at pag-regulate
na mga vital systems ng ginagawa ng katawan natin such as circulation ng dugo, pag-grow ng ating katawan, at pagpapalakas ng ating resistensya. Nanggagaling po yan kung ilang oras ang nilalaan natin sa pagtulog. Okay? Sige. So, pag-usapan natin, ano ang relationship ng pagtulog with regards sa sex hormone? So, base sa mga pag-aaral, particularly sa mga lalaki, so nakita nila ang mga kalalakihan na natutulog ng between 4 to 5 hours of sleep every day, bumababa ang kanilang testosterone or yung male sex hormone nila by a decade. So 10 taon ang ibinabawas kumpara doon ang level ng testosterone nila kumpara doon sa mga kalalakihan na nakakakuha ng enough sleep. So 7 to 8 hours of sleep. So ganon kalaki ang diferensya. Kung kaya sinasabi nila, no, ito ay trivia na ang mga lalaki deprived of sleep has also lower testicles. Kumbaga, kumpara doon sa mga lalaking nakakakompleto ng tulog. Okay. The same is true doon sa mga kababaihan. So nakita nila sa mga kababaihan, equivalent impairments nakikita sa mga kababaihan ang na-observe sa mga reproductive health nila, no? In terms of sleep and relationship sa sex hormone. So may effect po ang pagtulog sa male and female sex hormones. Okay? Next, sinasabi natin, especially nung tayo mga estudyante, kailangan pagkatapos mo magpuyat, huwag kang didiretso ng pasok or exam, kailangan mo magpahinga. Kasi yun yung time na i-absorb mo. Yung iba natutulog sa libro kasi sinasabi para ma-absorb, masipsip, no, ng brain lahat ng laman ng libro. Well, actually, base sa mga pag-aaral, kung mahalaga matulog after mo magpuyat, after mo mag-aral, mahalaga rin na matulog ka before ka mag-aral. Bakit? Kasi without enough sleep, yung brain natin, yung utak natin, nahihirapan po siyang mag-absorb ng panibagong information and panibagong learning. So hindi po ito chismis. So ano ang basihan nitong findings na ito? So nakita po base sa pag-aaral, may ginawa pong pag-aaral na kung saan pinag-aralan nila ang mga healthy adults, hinati po nila sa dalawang grupo. Yung isang grupo, natulog sila ng 8 oras. This is, ginawa po nila ito ng isang araw. Yung isang grupo, pinabayaan nilang matulog, makakompleto ng tulog ng 8 oras. At yung kabilang grupo, dineprive nila, hindi nila hinayaan matulog. Bawal po mag-nap or umeska po ng saglit na tulog, bawal po ang caffeine, no? So binantayan sila. The following day, after makakompleto ng tulog yung isang grupo at after magpuyat yung isang grupo, binigyan po sila ng learning materials the next day. Mga new learning facts na pag-aaralan ng dalawang grupo at sinubject po sila sa MRI. So, ano po ang naging finding sa pag-aaral nito? Isang gabi lang po ito. Nakita nila na yung mga taong deprived or yung hindi nakatulog, meron silang learning deficit or memory deficit ng 40% kumpara dun sa nakakumpleto ng tulog. At nakita nila particularly yung hippocampus, yung area ng brain na kung saan parang information material or information sensitive area ng brain na kung saan siya yung tagatanggap ng information ng ating utak and siya rin yung nagpo-proseso para ma-retain ito sa atin na hindi natin makakalimutan agad. So ito yung particularly na naapektuhan during that time. Okay? Sige. So, balikan naman po natin yung nangyari doon sa control group.
doon sa mga natulog. So hindi po ako parte noon, no? Hindi po ako yan. So ganyan po ang ginawa nila. Sinubject nila sa electrodes, pinag-aralan nila ang brain activity nung nakakompleto ng tulog na 8 hours. No? Na maganda yung learning productivity nila. Nakita nila na ang brain waves ng mga taong nakakompleto ng tulog, mas marami po silang sleep spindle. So nakikita niyo po sa baba, so mas marami silang sleep spindle kumpara doon sa mga taong walang tulog. So itong sleep spindle na ito ay nakikita nila ito ay particularly helpful para sa mga tao para maproseso ang information at mas maganda ang retention ng kanilang memory. So, nakita nila, aba, mas mahaba pa lang tulog mo, mas nagiging active, mas lumalabas ang mga sleep spindles sa ating brain activity. Okay. Next slide. Ano naman po ang relationship ng ating tulog as we age? So alam natin na as we age, paiksi ng paiksi yung time frame. No, hindi na tayo nakakakuha ng full 8 hours, full tulog na gusto natin kumpara ng ating kabataan. At kasabay nito, nagkakaroon tayo ng mga memory lapses or memory gaps. So sa ayaw at sa gusto natin, this is normal physiology. Pero nakikita nila na yung mga sakit, base sa mga pag-aaral, ang mga ebidensya ay nag-iipon na yung mga sakit gaya ng dementia, memory problem, learning ability, including Alzheimer's. Lahat po ito ay may effect, no? Mas tumataas yung risk natin to develop this kapag kinukulangan po tayo ng tulog. So yun ang nakikita nilang relationship, no? Kapag nade-deprive tayo sa sleep. Kaya mahalaga, no, na makakakumpleto po talaga tayo ng ating tulog. So, ano naman po ang relationship na nakikita nila between pagtulog at ang ating immune system? So, sa ating immune system po, meron tayong tinatawag na natural killer cell. So, makikita niyo po dyan, or NK cell. At ito pong NK cell na ito, pwede po nating isipin like mga secret service agents kagaya sa James Bond, no? Itong mga secret service agents na ito, these are fast responders. Itong mga NK cell, mabilis silang umaksyon kapag nakakita sila ng threat. Pag nakakita sila ng kalaban, mabilis po silang umaksyon. Particularly, sila po, ang expertise po nila ay puksain ang mga cancer cells at ang mga virus cells. Kung kaya, itong mga natural killer cells na ito, kung mas marami, mas nalalabanan nila, hindi nagtutuloy ang mga cancer cells at hindi nakakabigay ng perwisyo ang mga virus sa ating katawan. Sad thing to say, ang mga taong deprived of sleep, nakikita nila there is a significant decrease ng mga natural killer cells na ito sa katawan. So, ano ang nakita nila? Ito po. So, again, gumawa sila ng pag-aaral kung saan sinubject nila ang mga healthy subjects sa 4 na oras na tulog lamang kumpara sa 8 hours of sleep. At ano ang nakita nila? With just 4 hours of sleep, there is a significant na pagbaba or reduction ng natural killer cells ng katawan nila to as much as 70% compared dun sa mga tao nakakompleto ng 8 hours of sleep. So, kaya nga sinasabi na ang taong parating puyat o hindi nakakakompleto ng tulog ay bumababa ang resistensya. It is because of these natural killer cells na patuloy na bumabagsak kapag hindi tayo nakakatulog. Okay. So, nakikita nila, no, the less tulog you have, chances are wala kang panlaban or mahina ang ating mga natural killer cells na makikisig
para labanan ang mga cancer cells. Particularly, nakikita nila ang relationship between lack of sleep and bowel cancer, prostate cancer, and breast cancer. Okay? So, matulog po tayo kung may pagkakataon. Again, meron din pong pag-aaral na ginawa, pero ito po ay nakikita pa lang nila ang relationship between night shift work is probably carcinogenic, no? Nakikita nila. So nakikita nila yung relationship pero hindi pa matibay yung ebidensya. Kumbaga, ito ay suspetsa pa lamang. So this was released no noong 2019 and up to now ongoing po pa rin itong mga pag-aaral na to, ang relationship ng night shift work as a possible carcinogen. Okay? So, pag-usapan naman natin ano ang relationship ng ating pagtulog sa ating mga genes. Again, gumawa po sila ng pag-aaral wherein ang mga subjects po ay sinubject nila sa 6 na oras na tulog lamang sa loob ng 1 linggo. At inaral nila, pinag-aralan nila ang genes ng mga tao na 6 na oras lang ang tulog. So, ano ang nakita nila? Out of the 750 genes na pinag-aralan nila ng mga taong 6 hours lang ang tulog, 711 dito sa 750 genes na ito ay nagpakita ng disruption of activity. Okay? At dun kalahati ng 711 na ito ay bumaba yung level, yung activity ng mga genes na related sa immunity. While yung kalahati out of the 711, tumaas po ang gene activity ng mga genes related to tumor-promoting genes. So mas naging active ang mga tumor-promoting genes, mas naging active ang mga genes related to inflammation, at mas naging active ang mga genes related to cardiovascular disease. So ito po yung disruption na nakikita nila when we deprive a person of having enough sleep. Okay? So, kung tatanungin po ako, ano ba yung simple way to have a better sleep? So, number 1, ang sinasabi nila is regularity. Ang sabi nga, regularity is king. So, kung sanayin natin, make it a habit, sanayin natin, matulog tayo 8 o'clock or 9 o'clock ng gabi, no? Sanayin natin na pagdating ng ganitong oras, dapat tulog na ako and I wake up 4 o'clock, 4:30 ng umaga. So make it a cycle, make it regular para sanayin yung katawan natin. No? Kasi kung sanay tayo na matulog ng alas 12 ng gabi, then all of a sudden, isang araw matutulog ka ng alas 7 or alas 8 ng gabi, hindi sanay yung katawan. So mahihirapan siya mag-adapt. So sanayin natin slowly to make it regular. Pangalawa is environment. So, siguraduhin natin yung ating area kung saan tayo matutulog, maayos, hindi siya makalat, walang enough noise, no, na nandun para mas maging maganda yung tulog natin. Avoid from any distractions, from any gadgets. Number 3, sinasabi nila is a cold environment. Mas madaling matulog sa malamig kaysa sa mainit, no? And sa room temperature na sinasabi, pag mas malamig ang environment, mas nai-induce or mas lumalabas yung mga melatonin na kailangan ng katawan natin to promote better sleeps naturally. So hindi na natin kailangan bumili ng mga commercial melatonin sa market. Just keep the environment cool and naturally lalabas ang melatonin sa atin. Okay? So, tandaan natin, power up our body with enough sleep para energize tayo to get all these benefits, no? Ang pagtulog hindi lang 'yan pagpapahinga, but we gain more than that. Okay, so final message bago tayo magkatulugan at bago kayo matulog mamaya, tandaan po natin, ang pagtulog is not merely a luxury, no? It is more than that. Para pong Swiss knife, ang Swiss knife maraming gamit, no?
Pwede siyang screwdriver, pwede siyang gunting, pwede siyang lagare, pwede siyang kutsilyo. Ganon din po ang sleep. Marami siyang gamit, marami siyang benefits, no, na ginagawa. Make it non-negotiable as a biological necessity because it is our a life support system. Yun din po ang paraan ng nature, best effort ng nature in preserving human life. And an adequate sleep nowadays, napakahirap na po makuha niyan, especially as we become industrialized. So, it's time to reclaim karapatan natin matulog, nightful sleep, enough sleep for the day para hindi mag-suffer ang ating katawan. And, syempre, nakita nyo na itong slide nito kanina, ano ang pwede nating gamitin na supplement? Ayan, nakaturo na po. So, alamin nyo sa coach, ano ba? Hirap akong matulog doon sa diniscuss ni Doc Eric. Ano ba yung pwede kong gamitin? Ayan, nakaturo na po dyan. So, itanong nyo sa coach, ano pwede kong gamitin? And dahil naman sa napakaganda nating mga products, awarded tayo as super brand in the Philippines and hindi lang sa Philippines dahil number 1 tayo in the world when it comes to meal replacement and protein supplements. Combined, number 1 in weight management and well-being at active and lifestyle nutrition. So again, ibalik natin ang karapatan na matulog ng sapat para hindi tayo magkaroon ng problema as we go along this life's journey. Again, with that, thank you sa pakikinig. See you again next time. Back to you, Coach Lori.